Okay. Okay, magandang hapon muli. Magandang hapon muli sa ating lahat. So ngayon, Araling Panlipunan 9, time naman tayo. So, kanina natapos na ang Science 9, Impulse and Momentum ang ating pinag-usapan. So kung gusto niyo, hanapin niyo mamaya yung clip para sa Impulse and Momentum ng Science 9. Ngayon naman, ang ating pag-uusapan sa Araling Panlipunan 9 ay panibagong sektor ng ating pambansang ekonomiya na malaki rin ang ambag sa ating pambansang pag-unlad. Pinag-usapan na natin noong mga nakaraang linggo kung ano yung konsepto ng pambansang pag-unlad, na hindi lamang ito basta pagtaas ng ating mga economic indicators katulad ng GDP at GNI, kundi dapat meron ding pagbabago sa nararamdaman sa nararanasang buhay ng bawat mamamayan dito sa Pilipinas. Marami tayong iba't ibang perspektibo at kuro-kuro ukol sa konsepto ng pambansang pag-unlad. Meron tayong 4 na perspective na pinag-usapan, yung mula sa diksyonaryo kay Feliciano Fajardo, yung kay Nato Daro at Smith, at yung kay Sen. Yan yung pinag-usapan natin sa konsepto ng pag-unlad. Tapos, pinag-usapan na rin natin yung dalawang konsepto galing kay na dalawang pang sektor ng ating pambansang ekonomiya. Una ay ang sektor ng agrikultura na bumubuo ng mga produkto mula sa lupa at tubig na ating ginagalawan. Mga raw materials natin, pagkain natin ay nagmumula sa sektor ng agrikultura. Pagkatapos naman, ang ating mga raw material, ang ibang mga raw materials at iba pang mga mas malalaking produkto, mga specialized na produkto ay kinukuha natin mula sa sektor ng industriya. Kasama doon yung pagmimina, konstruksyon, utilities natin, at iba pang pagmimina, konstruksyon, utilities, at nakalimutan ko yung isa. Pero alam niyo na yon, matatandaan niyo na yon dahil nanood kayo ng video at binasa ninyo ang module na ibigay ko po sa inyo. Aminin ko, nakalimutan ko talaga. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay panibagong sektor. Pero itong sektor na to ay hindi basta-bastang nakikita natin or nararamdaman natin, madalas natin nakikita, pero hindi basta tangible ang kanilang ang naibibigay na resulta. Hindi katulad ng agrikultura na meron tayong mga crops na pwedeng kuhanin, pagkain na panlalaman sa ating tiyan. O katulad ng industriya na merong malalaking resulta, ito ay medyo subtle, medyo chill lang. Pero isa rin to sa mga pinaka-importanting sektor ng ating ekonomiya. Ang mga serbisyo na ating ginagamit, ating nakukuha sa araw-araw ay nagmumula sa malaking sektor na ito. Ang ating pag-uusapan ngayong araw ay ang sektor ng paglilingkod. Ngayon, babasahin ko ito mula sa module. Kumbaga, habang binabasa ninyo ang module, pwede ninyo akong pakinggan para mapag-usapan natin. Ano nga ba ang sektor ng paglilingkod? Una, ang pag-uusapan ngayon nating araw, hindi natin tatapusin, hindi natin uubusin lahat para hindi kayo magulat at mawindang sa dami ng kinakailangan yung alalahanin. Ang ating pag-uusapan ngayong araw ay, ano nga ba ang sektor ng paglilingkod? Ano ang mga kabilang na industriya o subsektor ng sektor ng paglilingkod? At pag-uusapan natin yung mga hamon, mga kalakasan, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng sektor ng paglilingkod at ang mga hamon na kinakaharap ng sektor na ito. Kung ano ang ating maaabutan. Okay? So, punta tayo ngayon. Ang ating pag-uusapan ay ang sektor ng paglilingkod. Ngayon, tuturing natin siyang ikatlong sektor ng ekonomiya dahil kadalasan sa Pilipinas, ang primary sector natin, ay ang sektor ng agrikultura. Palaki na ang ating sektor ng industriya at malaking bahagi rin ng ating ekonomiya ang sektor ng paglilingkod. Ito ay binubuo ng mga subsektor
na nagsasagawa ng iba't ibang mga serbisyo sa halip ng paggawa ng mga pisikal na produkto. Mga serbisyo, mga ginagawa para sa atin, hindi mga pisikal na mga products. Yun ang nakikita natin mula sa sektor ng agrikultura. Meron tayong crops, meron tayong pagkain na nakukuha. Sa sektor ng industriya, meron tayong gold, meron tayong mga metal, meron tayong construction, meron tayong iba't iba pang mga produktong nakikita. Pero ang specialty, ang pagkakakilanlan ng sektor ng paglilingkod o sa Ingles ay services sector, ay nagbibigay ito ng services, ng mga serbisyo para sa atin, para sa mamamayan, para sa ekonomiya natin. Kabilang sa subsektor na ito, kabilang ang mga subsektor na ito, kabilang sa mga subsektor ng sektor ng paglilingkod ay una, transportasyon at komunikasyon. Ito yung mga nagbibigay sa atin ng transportasyon, mga jeep, mga bus, tricycle. Silang lahat ay nagbibigay sa atin ng serbisyo para makagalaw tayo from one place to another. Serbisyong telekomunikasyon, Globe, Smart, kaya nyo ako napapanood. Kaya nyo ako napapanood sa inyong mga cellphone, hindi lang dahil sa cellphone na ginawa ng sektor ng industriya, kundi sa mga serbisyo na ibinibigay sa atin ng ating mga internet service providers. Maging rin, kasama rin dito mamaya, pag-uusapan natin ang mga imbakan at storage facilities. Susunod ay ang kalakalan. Kumbaga ito ang palitan ng ating mga produkto at serbisyo, katulad na kasama na dito ang retail at wholesale. Then dito napapasok ang ating mga sari-sari store, ang ating mga malalaking tindahan at department store. Ang susunod naman ay ang pananalapi. Ito'y binubuo ng mga institusyong pampinansyal kagaya ng mga bangko, bahay, sanglaan at mga ahensya ng remittance. Andito pala papasok. Kung natatandaan nyo mula no third quarter, yung ating mga financial intermediaries, ang mga tagapamagitnang pinansyal, andito sila sa sektor ng paglilingkod. Kumbaga, Palawan Pawn Shop, Western Union, lahat ng yan ay kasama sa sektor ng paglilingkod. Specifically sa pananalapi. Sunod, real estate at paupahang bahay. Kumbaga, kung ang serbisyo ng pagbibenta sa atin ng mga lupa at pagpapaupa ng mga apartment, townhouse at condominium, lahat po, pasok po yan sa sektor ng paglilingkod. At kasama rin po sa sektor ng paglilingkod ay pampribado at pampublikong serbisyo. Ito ay binibigay sa atin iba't ibang klase ng mga serbisyo na galing sa mga private companies at sa ating public sector o mula sa ating gobyerno. Kung titingnan nyo po ang lahat ng mga naririyan, lahat po yan, wala pong makikitang produkto na mahahawakan. Ito'y mga serbisyo na ibinibigay sa mga mamamayan. Mga serbisyo na ibinibigay para sa mga nangangailangan ng mga serbisyong ito. Isa itong malaking ambag. Ang mismong sektor ng paglilingkod ay may malaking ambag sa ating GDP. Lalo na dahil meron ding mga sektor o meron ding mga industriya na nagbibigay ng mas malaking paglago. Business process outsourcing. Diyan na po papasok ang call centers na nagbibigay sa atin ng maraming trabaho. Maraming mga kumpanya dito sa Pilipinas nag-o-offer ng business process outsourcing or BPO. Madalas ang naririnig natin ng mga call center agent. Pero ang kanilang binibigay na serbisyo ay kumbaga sila ang humaharap, nagbibigay ng customer service para sa ibang mga kumpanya. Imbis na yung mismo kumpanya ang gumawa, kunyari sabihin na natin, mga mga telecom companies rin mismo sa ibang bansa, Sprint, AT&T, Sprint at AT&T, kailangan nila ng customer service. Imbis na sila ang mag-assemble mismo ng customer service, maghahanap na lang sila ng kumpanya na nag-o-offer na sila ang humaharap sa mga tao.
Yan yung business process outsourcing. Imbis na yung mismong kumpanya yung gumawa, ibang kumpanya ang pagagawin nila ng kanilang mga proseso na kailangan gawin. Ngayon, malaking ambag po yan. Maraming mga serbisyo ang ibinibigay ng ating sektor ng paglilingkod o services sector na nakakapag-ambag sa ating GDP. Ngayon, isa-isahin natin ano ang mga bahagi ng sektor ng paglilingkod. Una ay itong transportasyon, komunikasyon at imbakan. Sasabihin natin, ito yung transportation, communication, at technically, warehouse and logistics. Ngayon, simple naman kung ating iintindihin, ang transportasyon ay nagbibigay ng iba't ibang pamamaraan upang ng pagbiyahe para sa publiko, kabilang na ang mga bus, jeep, tren, at eroplano na essential o kailangan sa ating araw-araw na gawain ng mga tao at para sa ekonomiya. Titigil ang ating ekonomiya kung hindi makakagalaw ang mga tao, kung hindi sila makakalipat mula sa kanilang bahay papunta sa kanilang trabahoan. Kaya kailangan natin ng transportasyon. Parte sila, naglilingkod sila ang nagbibigay sa atin ng serbisyo para makalipat tayo from point A to point B. Susunod, ang bahagi ng komunikasyon. Kasama dito ang serbisyo ng telepono, cellphone, tawag, internet at postal services na nagpapadali ng daloy ng impormasyon sa loob at labas ng bansa. Ngayon, mas lalo natin lumalaki ang sektor ng komunikasyon dahil lumalaki ang ating demand para sa internet. Kailangan pa rin natin ng telepono, kailangan pa rin natin ng sulat. Pero isa ito, itong bahaging ito, ang serbisyong kanilang binibigay ay maipasa ang impormasyon mula sa isang lugar papunta sa isa pang lugar o sa kabilang banda. Whether tawag, text, video call, video, post, lahat ng yan ay serbisyo na ibinibigay sa atin ng subsektor ng komunikasyon. At ang huli sa mga bahaging ito ay ang imbakan. Ito ay yung nag-aalok ng spasyo para sa patatago at pangangalaga ng mga kalakal, kagaya ng warehouse at cold storage facilities na mahalaga sa chain ng supply at logistics. Actually, pwede nating pagsamahin. Isipin natin na imbakan, warehousing, logistics, magkakakonek-connect yan. Pwede rin na transportasyon kakonek rin ng imbakan. Bakit? Sabihin na natin, LBC, JNT, sila ang nagtatago, sila ang nagkukuha ng ating mga package, ng ating mga produkto na binili natin. Sila ang magde-deliver mula sa isang lugar papunta sa ating lugar. Yan ay transportasyon. Sila rin ang nag-iimbak nun para sa atin. Hindi na natin siya kailangan. So, kumbaga, parte ito ng logistics. Serbisyo po ang kanilang ibinibigay. Kumbaga, ang ating mga produkto ay tinatago nila para sa atin. Hindi na tayo ang nagtatago. So, parte po yan. Yan po ang unang subsektor ng paglilingkod, transportasyon, komunikasyon at mga imbakan. Ngayon, itong mga produkto na to ay kumbaga yung mga produktong natin na nabibili natin ay kailangan nating i-display, ipakita para mabenta. Dito papasok ang subsektor ng kalakalan or trade. Dito umiikot ang sektor na ito, ang subsektor na ito ng kalakalan sa pagbili at pagbenta ng mga produkto at serbisyo. So kumbaga, sila ang nagbo-broker, sila ang nag-facilitate ng pagpapapalit ng ating mga produkto. Kapag may kailangan tayo ng gulay, kinakailangan natin lumapit sa tindera para magbenta ng ating para mapagbilhan natin ng ating mga produkto. Ang ating mga magsasaka, ibinebenta nila ang kanilang mga ang layo pala ng microphone ko, sorry. Hindi ko nasuot.
Sana naririnig nyo pa rin po ako. Ngayon, yan. Ang ating sektor ng kalakalan pala. Sorry, hindi ko naisuot kanina yung microphone. Hopefully, malakas pa rin yung boses ko. Ang sektor ng kalakalan ang nagfa-facilitate ng pagpapalit at pagbili at pagbenta ng mga produkto at serbisyo. Hindi naman tayo direktang bumibili ng gulay natin mula sa mga magsasaka. May pagkakataon, pero ang mga tindera ng ating pamilihan, ng ating palengke, sila ay directly engaged sa trade. Ibig sabihin, sila ang bumibili nun mula sa mga supplier. Kumbaga, meron tayong supply chain. Yung mga magsasaka, binibili ang kanilang mga crops, ang kanilang mga nagawang produkto, ang kanilang ani, binibili ng mga wholesaler. Yung mga wholesaler, nagbebenta naman nun sa mga retailer, sa mga palengkera natin. Sa mga palengkera at palengkera natin, nagbebenta nito. At sila naman ang ating pinagbibilhan. So yung dalawa, yung wholesaler at retailer, pasok po sila sa sektor ng paglilingkod. Hindi naman sila ang bumuo ng produkto, pero sila ang nagbebenta nito. Sila ang direktang nakikipagtransaksyon. Kumbaga, doon tayo nakikipagtransaksyon sa ating mga tindahan. Consumer man tayo, retail man, or wholesale, bulto-bulto, na nagbibigay ng mga produkto sa mas malalaking dami para sa mga retailers o iba pang mga negosyo. Pag sinabi nating wholesaler, kumbaga, malalaking bulto para sa mga ating retailers. Sila yung nagbebenta ng tingi-tingi. Susunod, pinag-usapan natin, meron na tayong transportasyon at komunikasyon. Pinag-usapan na rin natin ang sektor ng kalakalan or trade. Sunod naman, ang ating pag-uusapan ay ang industriya or subsektor ng pananalapi. Ito ay ang mga institusyong nag-aalok sa atin ng financial services, katulad ng bangko na nagbibigay ng serbisyo kagaya ng pagtanggap ng deposits, pagpapautang, transaksyong pampinansyal. Lahat ng ating pinag-usapang financial intermediaries no third quarter, 'di ba? Nung pinag-usapan natin sa macroeconomics, kinakailangan natin ng pera. Kumbaga, kinakailangan natin na mag-impok sa mga bangko. Ang mga bangko ay nasa sektor ng paglilingkod dahil sila lang naman ang naghahawak. Actually, sila ang naghahawak at nagpapalago ng ating pera. Kumbaga, sila lang. Sa Binisaya pa, kagawray ila. Tungod kay ang ila, sila ang nagpapatubo sila ang humahawak ng ating pera, ipinapahiram ito sa iba, at kapag nakuha na nila ang pera, ang principal at ang interest, ibinabalik rin ito sa mga depositor. Sila ang nagbibigay ng serbisyo ng pagtatago at pagmamanage ng ating pera. Kasama rin dito ang ating mga bahay sanglaan. Kasama dito ang ating bahay sanglaan, kumbaga pawn shops, remittance center, Palawan. No sponsors, Palawan, Emlolier, Cebuana, lahat ng yan ay mga iba't ibang remittance centers at mga foreign exchange dealers. Kumbaga, sila rin yung kumbaga kung saan tayo nagpapapalit ng mga dolyar. Yan po ay parte ng pananalapi o financial services na parte ng ating services sector. Isa pa, ang ating mga paupahang bahay o ang mga real estate brokers. Kumbaga, yung mga nagbebenta ng lupa at yung mga nagpapaupa ng mga properties. Lahat po yan ay pasok sa sektor ng paglilingkod dahil nagpapaupa sila at nagbebenta ng mga ari-arian. Dahil ito ang nibibigay sa atin ng mga tirahan at opisina kailangan para sa personal o commercial na gamit. Sila ang nagmamanage, sila ang nagmamanage nito para sa atin. Kumbaga, hindi naman kanila ang lupa, pero sila ang nagfa-facilitate na mabili ang mga properties na ito o magamit ang mga properties na ito sa
na may kapalit na halaga, kumbaga sa renta. Yan yung sektor ng rental at real estate. Tapos, ito naman, dito papasok ang dalawa. Medyo mas blurry siya, pero pag pinag-usapan natin, ito, simple lang. Paglilingkod na pribado, ito ay pasok dito. Marami ng iba't ibang mga industriya na papasok. Mga industriya, negosyo na papasok sa pampribadong paglilingkod or private services. Mula dito, lahat ng mga hindi kabilang sa mga nabanggit na industriya. Yung mga nabanggit natin kanina ay mga major industries yun. Pero kapag hindi siya nabanggit at galing siya sa mga private companies, ito ay private services. Katulad dito, mga law firm, mga abogado, private security services, ang ating mga security guard, hindi po yan galing sa hindi po yan private companies po ang ating mga cleaning services, kung ano-anong cleaning services, at iba pang mga specialized services na tumutugon sa partikular na pangangailangan ng mga kliyente. Marami pong mga industry. Ang atin lang tatandaan, kapag galing siya sa isang private company na nagbibigay ng serbisyo, ito ay paglilingkod na pampribado. Kapag hindi siya nabanggit, kung hindi siya nagbebenta ng bahay, hindi siya humahawak ng financial services, hindi siya nagbebenta ng produkto, kalakalan, or hindi siya nag-move ng mga bagay, ng mga tao, o ng information, o ng mga produkto. Lahat ng yan, pag hindi po pasok sa mga sektor na yan, at galing siya sa isang private company, sigurado, paglilingkod na pampribado. Ngayon, paano papasok? Ito naman, kapag naman galing sa gobyerno, ito ay itinuturing natin na paglilingkod na pampubliko. Pag sinabi natin pampubliko, syempre galing siya sa ating gobyerno para sa kapakanan ng publiko. Ibinibigay ito sa atin ng pamahalaan, katulad ng edukasyon, DepEd. Ito ay paglilingkod na pampubliko. Kalusugan, ang DOH, ang ating mga ospital, seguridad, ang ating sandatahang lakas, PNP, AFP, Armed Forces of the Philippines, lahat ng yan ay pampublikong serbisyo. At social welfare, DSWD, lahat ng binibigay na serbisyo para sa atin, mula sa ating pamahalaan, ay paglilingkod na pampubliko. Lahat ng yan ay parte pa rin ng sektor ng paglilingkod. Kumbaga, ang ibinibigay ng mga manggagawa sa sektor na ito ay serbisyo. Hindi po produkto, hindi po physical na product, kundi serbisyo. Gawa ng kamay. Kumbaga, gawa o paglilingkod sa tao pa rin. Kapag ang manggagawa ay galing sa isang pribadong kumpanya, paglilingkod na pribado. Pag ang paglilingkod ay galing sa empleyado ng gobyerno o mula sa gobyerno o pamahalaan, ito ay paglilingkod na pampubliko. Meron po tayo 6 na bahagi o 6 na subsectors sa paglilingkod. Una, transportasyon, komunikasyon at mga imbakan. Pangalawa ay ang subsektor ng kalakalan. Pangatlo ay ang subsektor ng pananalapi. Pang-apat ay ang subsektor ng paupaang bahay at real estate. Pang-5 ang subsektor ng paglilingkod na pampribado. At ang pang-6 ay ang subsektor ng paglilingkod na pampubliko. Ngayon, pag-usapan natin, medyo let's go out on a zoom out. Hindi siya off tangent, pero malaking bagay po na mapag-usapan natin na ibang klase. Ibang klase ang mga manggagawang Pilipino sa sektor ng paglilingkod. Masipag ang Pilipino. Hindi po ako yung naniniwala na hindi dapat kwantamad ang turing natin sa ating ang tingin natin sa mga manggagawang Pilipino. Tayo masisipag at kilala tayo sa mundo bilang masipag, malikhain at matyaga.
Ngayon, marami, kumbaga hindi lang basta ang mga serbisyo dito sa Pilipinas ang, kumbaga ang sektor ng, kumbaga hindi lamang sa Pilipinas abot ang kakayahan ng ating mga manggagawang Pilipino, kundi sa ibang bansa. Alam na alam ng buong mundo na matibay, malakas, maaasahan ang Pilipino, lalo na sa sektor na ito. Bukod pa rito, pagiging bukas natin sa pag-aaral ng bagong kasanayan ay hinahangaan hindi lang dito sa atin kundi pati rin sa ibang bansa. We adapt, marunong tayo, mabilis tayo matuto. Dahil mahal natin ang ating pamilya, gusto nating makaahon sa kahirapan ng ating pamilya, may mga Pilipino na, maraming Pilipino ang nagdedesisyong magtrabaho sa ibang bansa. Itong datos na ito ay noong 2010 pa. Isipin na lang natin na 14 years na ang nakalipas. 2 milyong Pilipino ang nag-a-abroad para magtrabaho. Baka mas marami na ngayon. Ang ating kahusayan sa mga serbisyo katulad ng caregiving, mga caregiver natin, mga nurse, mga services natin, mga bartender, waiter, mga hotel, yung mga nagtatrabaho sa hotel, healthcare, mga nurse natin, at iba't ibang mga serbisyo kilala. Kilala po sa buong mundo. Mabilis rin para sa atin. English proficient rin po kasi tayo. At adaptable po ang Pilipino. Kaya marami ang nagtitiwala sa paglilingkod ng mga Pilipino. Lalo na, isa rin sa mga testament kung bakit pinipili ang mga Pilipino, lalo na sa paglilingkod o services, ay yun nga, dahil proficient tayo sa English, adaptable tayo, kaya maganda itong quality para sa business process outsourcing. At marami rin naman sa atin ang may mataas na pinag-aralan at bihasa sa modernong teknolohiya. So marami ang mga engineers natin, ang ating mga architects ay hinahanap rin sa iba't ibang parte ng mundo dahil nagpapakita tayo ng kahandaan at kakayahang makipagsabayan sa global industry ng serbisyo. Ngayon, ito ay isang malaking kalakasan para sa sektor ng ating paglilingkod. Kasi hindi lamang Pilipinas ang naghahanap o Pilipinas lang ang nakikinabang, kundi hinahanap rin sa ibang bansa. Ngayon, makikita natin na isa sa mga pinakamalaking kahalagahan ng sektor ng paglilingkod, isa po siyang malaking bahagi. Ito po ay isa sa mga pinakamalaking pinagmumulan ng mga trabaho. Marami pong nalilikhang trabaho mula sa sektor ng paglilingkod. Ito ang isa sa mga pinakamalaking pinagmumulan ng empleo o employment sa maraming bansa katulad ng Pilipinas. Nagbibigay ito ng iba't ibang uri ng trabaho sa milyong-milyong Pilipino, mula sa mga professional na serbisyo hanggang sa mga retail, hospitality, hanggang sa lahat ng napakaraming industriya na pasok sa sektor ng paglilingkod. Malawak ang sektor ng paglilingkod o services sector, kaya marami itong nagagawang mga trabaho. Ito rin ay malaking suporta sa iba pang mga sektor. Hindi basta-bastang gagana ang sektor ng agrikultura at sektor ng industriya kung walang nagbibigay rin ng mga serbisyo. Mahalaga ang sektor na ito dahil ito ay nagbibigay ng logistics. Kapag paano nililipat ang mga produkto natin from one place to the other. Teknolohiya, pananalapi at legal para sa operasyon ng mga sektor na atin ang napag-usapan. Kumbaga, ang ginagawang mga
optimization ng iba't ibang mga services ay napapakinabangan rin ng iba pang mga sektor tulad ng agrikultura at ng ating industriya. Ito po ay nagmumula sa services sector. Ngayon, katulad ng nabanggit natin, isa rin po ito. Ang sektor ng paglilingkod ay isa rin sa mga nagpapalakas ng ating ekonomiya, lalo na ng pagdating sa atin sa Pilipinas ng ating BPO o mga business process outsourcing, yung mga tinatawag nating call center. Pero ang ano po niyan, ang punto po niyan, yung mga kinakailangan gawain ng iba pang mga kumpanya, imbis na sila ang gumawa, sila ang umassemble, maghahanap na lang sila ng ibang kumpanya na nakapag-assemble na ng mga bagay na yon. Kailangan nila ng tao. Kunyari, sabihin na natin, kumpanya na kailangan ng customer service, kakausapin nila ang kanilang mga customer. Imbis na sila mismo ang gumawa ng kanilang mga sariling customer service team, maghahanap sila ng ibang kumpanya na magpro-provide ng customer service care para sa kanila. Itong kumpanya na to ang kakausapin, ang mga empleyado ng kumpanyang ito ang kakausapin para sa mga concerns nitong original kumpanya. Yan po yung BPO or Business Process Outsourcing. Tourism, isa rin po yan. Malaking bahagi rin po ng turismo, services, yung mga hotels, yung mga beach resorts, tourism spots, ayan, ang binibigay po nila ay serbisyo sa atin. Hindi naman sila nagbibigay ng mga produkto sa atin. Maging rin ang ating financial services. Lahat ng mga industriya na kasama sa sektor ng paglilingkod ay malaki ang ambag, significant ang ambag sa ating GDP. Idagdag mo pa diyan ang ating mga manggagawang o ang ating mga OFW sa ibang bansa na ang kanilang ambag sa ating ekonomiya ay galing rin sa sektor ng paglilingkod. Naglilingkod sila sa ibang bayan at ang kanilang kita ay bumabalik rin dito sa Pilipinas. Ngayon, parte rin ng kahalagahan ng sektor ng paglilingkod ay dahil doon rin nagsisimula, ito rin ang isa sa mga pinagmumulan ng innovation at teknolohiya. Kumbaga, hindi lang basta sa industriya sila lang ang gumagawa ng mga bagong produkto. Ang consultancy, kumbaga, yung konsepto ng consultancy, ibig sabihin, hindi lang basta kumbaga meron tayong kumpanya, ang ating kumpanya ay kailangan ng mga bagong pamamaraan upang mas lalong mapabuti ang ating mga proseso. Itong mga serbisyong ito ay pwede nating kunin. Yung mga advice, corporate consultancy, ito ay nagmumula sa services sector o sa sektor ng paglilingkod. Maraming serbisyo ngayon, lalo na sa teknolohiya ng impormasyon, ang nagtataguyod ng inobasyon na nagpapabuti sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ang GCash, Paymaya, mga digital banking systems po ay nakakatulong sa atin sa transaksyon natin sa araw-araw. At sa araw-araw nating pamumuhay, imbis na lagi pa tayong dadaan palagi ng bangko. Ngayon, dahil may digital banking na, mas dumali ang buhay, mas dumali na magpadala at makatanggap ng pera. Ito rin ay ang sektor ng paglilingkod ay isa ring malaking factor sa panlipunan at kultural na pag-unlad, lalo na ang ating public service o public services. Ang edukasyon, kahulusugan, sa sektor ng paglilingkod tulad ng edukasyon, kalusugan at kultura ay mahalaga upang mayroong kaalaman ang ating sambayanan, malusog ang ating mga mamamayan at patuloy na
patuloy na ipagpapatuloy ang ating mga cultural na pagkakakilanlan. Ito ay holistic. Kumbaga, ang holistic approach, dahil merong serbisyo na ibinibigay sa mga mamamayan, patuloy silang nakakapamuhay ng ayos. Tumataas din ang kalidad o nagiging mabuti rin ang kalidad ng ating buhay. Specifically, dahil sa ating mga kalusugan, sa ating healthcare. Whether it is private, mga private man na mga ospital o pampublikong ospital, maging rin ang mga iba't iba pang mga sektor na tumutulong upang ay subsektor na tumutulong upang pagandahin ang quality ng ating buhay. Ito ay nagmumula mula sa sektor ng paglilingkod. Ngayon, malaki at importante po para sa atin ang sektor ng paglilingkod. Yung mga bagay na hindi natin kaya, ito ang ipino-provide sa atin ng sektor ng paglilingkod. Ngayon ang problema. Anong mga hamon na kinakaharap ng ating sektor ng paglilingkod? Una, mataas ang kompetisyon. Ang mga globalisasyon. Kumbaga, ang mga trabahador natin ay hindi na lamang nakikipaglaban o hindi na lamang nakikipag-agawan ng trabaho sa mga kapwa natin Pilipino. May mga trabahador na rin na pwedeng pumasok at meron din tayong, kumbaga, ang mga trabaho ay hindi na lamang sa ating bansa. Pwede na tayo sa ibang bansa. Nakararanas ng matinding kompetensyon mula sa mga banyagang kumpanya na maaaring mag-alok ng mas mababang presyo o mas mataas na kalidad ng serbisyo. Kung tutusin, marami tayong kompetensya niyan, lalo na China, India, Vietnam, mga kasamahan natin sa ASEAN, mga ibang African at South Asian countries. Ito ay nagbibigay na sila, kumbaga competing rin sila that they can provide better services or cheaper services for other companies. Ito rin ay nangangailangan ng patuloy na inobasyon at nagpapabuti ng serbisyo para manatiling kompetitibo. Ano ang competitive edge ng ating mga service workers Ngayon, marami rin ang nagbabago technologically. Marami rin technologies na ating na nakikita. Digital at automation technology. Nangangailangan ng patuloy na pag-aaral at adaptasyon. You adapt or you die. Yan po ang kinakailangang harapin na katotohanan ng ating mga trabahador, ng ating mga manggagawa sa services sector. Kapag hindi po nila nakuha o hindi po nila na-adapt itong mga bagong pamamaraan na ito, maaari sila mapalitan ng mga tao o ng mga makina, ng mga robot, ng mga program na mas effective sa kanila. Ngayon, sa atin rin mismo dito sa Pilipinas, ang mga pagbabago sa ating regulations, sa ating mga batas, katulad ng privacy, seguridad at labor standards ay maaaring magdulot ng pasanin o burden sa ating mga kumpanya at organisasyon sa sektor ng paglilingkod. Mahalaga ang pagtiyak ng mga ito ay sumusunod sa mga batas habang pinapanatili ang kanilang operasyon na cost-effective. Paano natin? Linawin natin ito kung medyo nalito. Ngayon, isa sa mga pinaka-dilemma ng services sector, paano natin maibibigay ang pinakamagandang serbisyo para sa ating mga kliyente, pero sa pamamaraan na hindi naman tayo malulugi. Sige, sabihin na natin gumagawa tayo ng tayo ay catering services. Parte po yan ng paglilingkod. Hindi naman produkto natin. Ang ibinibigay natin ay serbisyo ng pagluluto. Ngayon, paano natin mapapanatili na maganda ang serbisyo, natutuwa ang ating mga kliyente, pero hindi naaatras ang ating kita? Yan po yung isa sa mga dilema ng mga services
ng mga kumpanya na nasa services sector. Best quality service at cost-effective cost. Kumbaga, sulit at hindi sulit na doon papasok rin ang problema ng kalidad ng serbisyo at customer satisfaction. Ang serbisyo natin ay ibinibigay natin sa ating ang serbisyo ng mga manggagawa sa sektor ng paglilingkod ay ibinibigay sa customer. Kinakailangan sila ay masatisfy. Yan yung madalas na ginagamit na ang ginagamit na filosofiya, pamimiloso po ay the customer is always right. Pero paano natin masisigurado na hindi rin naman tayo nagko-compromise doon? Na kapag kasi nasira ang reputasyon ng isang service, sigurado unti-unti itong mawawala, unti-unti itong matatabunan ng mga mas mabubuting services. Ito rin, pangangalaga rin, meron ding lumalaki rin ang tawag, syempre, sa pangangalaga sa mga karapatan ng manggagawa. Dati, overtime kung overtime. Pero ngayon, dapat hindi na. Alam natin ang mga kasamaan na dala ng hindi pag-aalaga sa karapatan ng mga manggagawa. Ito ay, kumbaga matagal na issue sa sektor ng paglilingkod, ang hindi patas na sahod, mahabang oras ng trabaho, hindi magandang condition, palaging pagod o sobra-sobrang trabaho, overwork, underpaid. Ito ay kinakailangan na ma-address mismo ng sektor ng paglilingkod upang maipagpatuloy nito ang kanyang pag-unlad. Kasi, sige, sabihin na natin na umuunlad o lumalakas ang sektor na ito. Pero kung ang mga tao ay ang mga tao o mga potential na manggagawa ay nadi-discourage dahil sa mga disadvantage na ito, hindi rin ito masusustain ng sektor ng paglilingkod ang kahit na anong growth kung ang mismong workforce, ang lakas ng taong paggawa ay hindi mapapadpad sa kanila dahil discouraged na sila dito. At panghuli, laging mayroong pagbabago sa demand ng ating mga serbisyo. Hindi lamang basta mga produkto ang nagbabago ang demand. Meron ding pagbabago. Dati may demand sa papalaba. Kunyari, ganyan lang. Pero dahil nag-usbungan ngayon ng mga serbisyo ng laundry shops, ganyan, dapat nagkakaroon rin ng pagbabago sa consumer base. Merong mga mas madadaling produkto, may mga mas madadaling serbisyo. Paano ngayon mag-react ang mga nagpro-provide ng services? O kung sabihin na natin, isa pang pagbabago sa demand. Dati, sabihin na natin, ang mga taxi ay alam natin na parte ng serbisyo sa sektor ng paglilingkod. Pero, nagkaroon ng pagbabago ng demand. Gusto ng mga tao na natatawag nila ang kanilang mga taxi, napubok nila ang kanilang mga taxi. Doon pumasok ang Grab, ang Uber, ang Angkas. So may pagbabago ngayon sa demand. Mas gusto na nila ng personal or bookable na mga transportation services. Paano na ngayon sila manong taxi driver? Paano na ngayon si manong jeepney driver? Ganun yun. Merong pagbabago sa demand ng ating mga mamimili, ng ating mga consumer na nangangailangan ng flexibility at quick response. Hindi pwedeng ito lang, taxi lang lagi. Taxi lang ang aking papasada. Pag nangyari, si taxi, unti-unting bababa ang kanilang kita dahil sa katikasan ng kanilang ulo, inflexibility, at sa kawalan nila ng quick response. Nakita nila na may bagong demand, may pag-shift ng demand, kaya dapat sabay rin ang ating mga industriya na nasa sektor ng paglilingkod to respond to those differing needs. May pagbabago po sa demand ng ating mga consumer.
Ngayon medyo mahaba-haba na ang ating pinag-usapan, pero bukas ang ating pag-uusapan ay ang mga ahensya na tumutulong sa sektor ng paglilingkod at mahaba-habang usapan sa mga batas at patakaran na sumusuporta sa sektor ng paglilingkod. Muli, bago natin tapusin ang araw na ito, ating munang pasadahan ang ating mga napag-usapan ngayong araw. Una, pinag-usapan natin ano nga ba ang sektor ng paglilingkod. Ang sektor ng paglilingkod ay ang sektor na nagbibigay sa atin ng mga serbisyo, hindi po ng mga pisikal na produkto. Serbisyo na ibinibigay sa ating mga consumer. Kasama dito ang transportasyon, komunikasyon at imbakan, ang subsektor ng kalakalan, retail at wholesale na pagbebenta ng mga produkto, pananalapi, yan ay ang paglilipat at paghahandle ng ating kaperahan at ng ating mga kayamanan, paupang bahay at real estate, mga bahay at lupa na ibinibenta at fina-facilitate para sa atin, ang mga serbisyo na ibinibigay sa atin ng mga pribadong kumpanya at ang mga serbisyo na binibigay sa atin ng ating pamahalaan. Itong mga subsektor na ito ay kasama sa sektor ng paglilingkod. Ngayon, tayo ay kilala bilang isang service-rich country. Kumbaga tayo ay isa sa mga bansa na hinahanap sa service market. Ngayon, ito ay nagpapakita lamang na malaki at marami ang nalilikhang trabaho ng sektor ng paglilingkod. Malaki rin ang bagay nito upang masuportahan ang iba pang mga sektor. Isa rin itong malaking nag-aambag sa ating pambansang ekonomiya. Nagdadrive ito ng paglago ng ating teknolohiya, ng pagbabago para sa mas nakakabuti ng ating teknolohiya. Ito rin ay nagsusulong ng pag-unlad na panlipunan at kultural at nagpapabuti rin ng ating buhay. Ito ay mga kalakasan at mga kahalagahan na ibinibigay sa atin ng sektor ng paglilingkod. Pero hindi po immune ang sektor ng paglilingkod sa mga problema at hamon. Dahil sa globalisasyon, lahat ng mga taong nasa services market ay naghahalo-halo na. Meron na tayong kompetisyon mula sa iba pang mga bansa. Mabilis rin ang pagbabago sa ating teknolohiya. Kaya kinakailangan maging agile o mabilis ng ating mga kumpanya, ng ating mga negosyo na nasa sektor ng paglilingkod. Iba-iba rin ang mga polisiya. May mga bagong polisiya na nagiging burdensome pa rin sa ating sektor ng paglilingkod. Palaging hinahanap ng sektor ng paglilingkod ang customer satisfaction, dahil kapag nasiyahan ang ating mga consumer, babalik po sila sa kanilang mga serbisyo. Pero hindi rin pwedeng higit sa puwera na meron din silang mga manggagawa na kinakailangan nilang pangalagaan. At sa panahon na ito, kung saan napakarami ng nagbabago rin at nagsishift rin ang demand ng ating mga consumer. Kaya kinakailangan rin sabayan ng ating sektor ng paglilingkod ang mga pagbabago sa demand na ito. Ngayon, so bukas ang ating pag-usapan ay ang mga ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa sektor ng paglilingkod at ang napakaraming batas na tumutulong upang mapalago ang sektor ng paglilingkod. Marami po mga batas, marami pong mga patakaran ang nailagay na sa ating batas. Marami ng batas at patakaran ang nakalagay na upang tulungan ang sektor ng paglilingkod. So yun, ang oras ay 4:42. Mukhang napahaba ako. 1 oras ata ang talagang nagamit ko sa Araling Panlipunan 9. Pero bukas, yan po ang ating pag-uusapan. Muli na pag-uusapan natin ang mga
Ano nga bang sektor ng paglilingkod, mga subsektor na kasama sa sektor ng paglilingkod, ano ang mga kahalagahan ng sektor ng paglilingkod, at ang mga hamon na kinakaharap ng ating sektor ng paglilingkod. Bukas, titingnan natin ang mga ahensya na tumutulong dito sa sektor na ito at ang mga batas at patakaran na patuloy na tumutulong upang mapalago at mapaunlad ang sektor ng paglilingkod. Yan na lamang po para sa Araling Panlipunan 9 at yan na lamang po para sa ating online live class. Kung meron kayong mga katanungan, please i-chat nyo na po sa ating mga group chat. Para sa mga estudyante ko, please lang po, mag-chat na po kayo sa group chat para malaman ko kung ano ang kinakailangan yung malaman. And for those na mga audience kung saan man, sa Facebook at sa YouTube, kung meron po kayong concerns o kailangan i-address po sa akin, pwede nyo po akong i-PM or i-DM po. Pwede rin po kayong mag-comment sa mga comment section ng mga videos na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless po. At paalam. Maraming salamat po sa pakikinig.